Good morning, everyone, and blessed Saturday. Today is February 3, 2024, and welcome again to our Bible study. So, we have been studying how to be a virtuous woman because it is very important for us Christian women, believers of God, that we should be virtuous. So, what are the virtues? Virtues that we need to have. Okay, so we are still in Proverbs chapter 31, and now we are in verse 27. Let us read Proverbs chapter 31, verse 27. Let me read this. It says here, "She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness." Okay, before we will start discussing this one, let us pray first and ask for the Holy Spirit's guidance. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, dear God, we thank you, Lord, for all the blessings that you have given us. Thank you for this blessed Saturday morning. We thank you, dear God, for the good weather condition. We thank you, Lord, for providing all of our needs. Lord, we ask for forgiveness of all our sins. Cleanse us, Lord, from all unrighteousness. Take away, Lord, anything that is not good for us. What is in our hearts, what is in our mind. Search us, O God. Take away all the anger, the pride, the hatred, and everything, O God, that will corrupt our hearts and minds, that will make us lose our focus in you, O God. And replace it, Lord, with the Holy Spirit's fruits, dear God. I'm praying, Lord, that you will fill us with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit, O God. Use me mightily for our Bible study today, Lord. Put words in my mouth. Bless us, O Lord, as we continue in our Bible study. Prepare our hearts and minds to receive your word, O God. And I'm praying, Lord, that we can apply this in our daily lives and be a blessing to others, O God, and glorify you, Lord. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Amen. Once again, good morning, and thank you for supporting our Bible study and continuing to follow this program, because we need to help each other in empowering the women so we can have a stronger family and also a stronger church. So we have a very big responsibility. That's why we have to equip ourselves. And to equip ourselves, we must study the Bible to know what is really God's purpose for us. Okay, so let me read Proverbs chapter 31, verse 27. It says here, "She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness." Okay, let us first digest this first phrase. It says here, "She looketh well to the ways of her household." So it says here, "She looketh well." So we women should look well. Okay, not just look, but it says here, well. There's an adjective which describes on how are we going to do this action verb, look. You see, when we look at something, kana bitaw natay tan-awon, unsa man atong buhaton, we focus on it, di ba? Oh, for example, nagtanaw ka. For example, I am looking at this, kaning flower in front of me. So, kung mata, nakafocus din ha, and wala na sa uban, no? Sa akong kilid, especially sa atong likod, di na to makita, no? Muna nga, when we look at something, we focus onto something. So, asa juday dapat ta magtanaw? She looketh well to the ways of her household. So kinahanglan di ay nga nakafocus ta, nagtanaw ta, nagbantay ta sa atuang kaugalingon nga household.
So kita nga mga nanay, dili dayta pwede nga magbaliwala lang na atay nakita o nya wala tay gibuhat. So not just look but looketh well. Well means we should look thoroughly. Tan-awon nato ang tanan di ay no ways sa ato ang household. So not just anything that can be seen in our naked eye. Usahay very particular ta on how our house looks, no? Ay, kinala na nigpintalan, kay pangit na kaayo. Ay, i-arrange na ko ang ako ang balay, kay boring na kayo. Gusto na po na ako ibalhin ning sofa diri, dinhin na po ning, asa na po, lahi na po ang orientation sa balay. O kay para dili boring, or ingon ana, magpalit na po ko og bag-o nga kortina. Or, unsa pa, imong buhaton, palit na po kog bag-ong furniture, no? So, mga ingon ana, pero dili lang, no? The ways of our household. So it's not just the physical appearance. Pareho po sa ato ang mga babayi, dili lang sa ato ang physical appearance, but more on the spiritual aspect, no? Tan-awon nato, aha naman ang way, aha naman ang direction sa ato ang household, no? You check. O kana bitang na ay linog or na ay bagyo. Tan-awon nato ang mga structures, no? I-check nato, kumusta na ba? Is the building still sound? Structurally sound? Pwede pa ba ni siya puy-an? Kumusta man, no? Maagian pa ba ni nga bridge? Mapuy-an pa ba ni nga balay? Muna sa ato apong panimalay, we should always have to check, kumusta man akong panimalay, no? You evaluate it. Kumusta man? Ako ang relationship sa ako ang bana. Kumusta man ang relationship nako sa ako ang mga anak? Kumusta man ang relationship sa matag members of the family? Maybe wala na lang mo'y tingganay. Mag-uban na lang mo kaon. Or ang uban, dili pa dyan magkauban, inig pagkaon. Wala, murag nagtagsa-tagsa lang mo. Sige, bahala sa inyong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Dili dapat ingon ana, no? Kita nga mga nanay, dapat nagtanaw data sa ways of our household, unsa ang pamaagi, unsa ang sistema sa ato ang panimalay. Natay lahi-lahi nga mga rules and regulations sa ato ang panimalay, no? Pero dapat sa spirituhanon nga aspect, dapat magkahiusa ta, pareha ta ani, usahay lahi-lahi man tag style, no? Mas ganahan ko ako ang balay kay ingon ani ang color para lami sa mata. O kanang sa base sa mga physical appearance, sa mga decoration, mga ingon ana. Pero dapat dili lang kana ang ato ang tan-awon, but we look deeper, no? Into the relationship, especially ang relationship sa ato ang pamilya, sa matag member sa family, atong relationship sa Ginoo. Pangutan sa ako ang panimalay, naa pa ba ang presence sa Ginoo? O nihawa na ang presence sa Ginoo, tungod kay presence na sa yawa ang naghari dinha sa imuha nga pamilya. No? May balaan na to, lahi na ang ambience sa panimalay. Nga naman, ang imuha ginapa-music permi, puro mga mga worldly songs. Napay mga music sa mga millennial karon or unsa na, Gen Z, di na nimo masabtan. Wala kakabalo unsa na to mga wordings ato di ito wala nag-curse na daghan na kay mga bad words. Wala ta kabalo nga ang yawa nag-creep in na day sa heart ug sa mind sa ato ang mga anak. Mao na nga kinahanglan kita nga mga nanay, it is our duty, it is our responsibility to look well to the ways of our household. So sa ato ato jud bantayan. Ni ang sumpay diri, and eateth not the bread of idleness. And kita dapat dili idle. Sa man ning pagiging idle. Idle is more than just being lazy. Ay kung lazy, you don't want to do something, nagpinapulan ka, o sometimes lazy ka because you're not feeling well, so you cannot do things, no? Nga mga angay buhaton. Pero kaning moingon ka nga idle, it means you're not doing anything or you're not doing something. So meaning, wala kay care
Pasagdaan na lang nimo nga ingon ana ay kapoy na kaayo, mas kuan pa ka conscious pa ka sa imong looks, ay magka-wrinkles ko kung ako apa nang ko ano ning ako ang anak, ako apa nang tagdon, dili na lang. Ayaw pag ingon ana, mga inahan dako kaayo ta og responsibility para atua nga pan-awon ang atua nga panimalay. Bantayan nato, no? She looketh well. Well gani, tarungon yun natong tanaw in every aspect. Maskin pa sa kinagamyan. And kung naa kay nabantayan, dapat you have to do something. Dili kay you turn a blind eye on it. Wala lang I don't care. Di mo na pwede ng I don't care. That's your family. If you don't care for your family, how can you care for others? Dili pwede na mag-care ka sa uban ya pagkahuman ana. Dili ka mo care sa imuha nga family. No? Number 1 nato nga responsibilidad ang atua nga pamilya, no? Will looketh well to the ways of her household or our household. Kay tan-awon nato dinhi sa Proverbs chapter 14 verse 1. Unsa day ang wise woman? Kay being a virtuous woman, we should be wise. Diba? Kung balikon nato, last Saturday, we talked about verse 26, Proverbs chapter 31 verse 26. Unsa dapat ta? When we open our mouth with wisdom. O dapat na ay kaalam. And in her tongue is the law of kindness. O dapat na ay kaalam, no? So, ang usa ka wise or virtuous nga woman, dapat wise. Adunay wisdom sa Ginoo. Nganuman, kay ang kanang heavenly wisdom sa Ginoo, maunay mulid sa atua. Mo ma-check nato. Kung wala kay wisdom, wala ka kabalo sa balaod, wala ka kabalo sa pulong sa Ginoo, unsaon nimo pag-check kung tama pa ba or sakto pa ba ang inyuha nga direction, di ba? Diri sa ato ang lugar, sa ato ang country, gyud sa man nimo pagkabalo nga nakalapas ka, no? Naakay sala nga nahimo, naakay crime nga nahimo because we base sa ato ang law, no? Sa ato ang mga pamalaod o naa dinha nakalapas ka sa law. Kanipod mo ni ang law. This is the commandment of God, the word of God. So muna, ang kinahanglan, mangayo taog heavenly wisdom sa Ginoo para matarong nato ang direction sa atua nga household, sa atua nga pamilya. So muna dapat nga atua jud i-check, no? We must check. So, Proverbs chapter 14 verse 1, o kinahanglan kita mahimong wise. Every wise woman buildeth her house. You see? Kinahanglan kita, atua dapat i-build ang panimalay. So you do everything para nga ang atuang panimalay ma-build, mahimong strong. Dili nga atuang gubaon. Or sometimes kita mismo ang makaingon nga numan nga naguba ang atuang nga panimalay, no? Daghan mga babayi nga wala na himong loyal sa ilahang nga partner. So is that building the house? No, that is destroying the house. No? So muna nga kung kita di ay wise woman, kinahanglan nga atuang i-build ang atuang nga house. We should find ways para mahimo ta nga strong and we should do it. Dili kay magbaliwala lang ta, no? Doing nothing is still sin. Kung kabalo ka, it is the right thing to do and you did not do it, nana sa James, to you it is sin. You see, dali ra kayo ta makasala, no? Why? Because it is our nature. Sayon kayo sa ato ang sayon kayo sa atua ang pagpakasala. Mo man na, nature man jud na siya sa tawo. Pero dili na nato himuon nga reason, no? Mamoingon na lang ta nga tawo ra man jud ko makasala. So why pa nga mag-strive? Di man gyapon ko perfect. Mura man gihapon makasala ko. Ayo pag-ingon ana kay nganuman ang Ginoo nag-cleanse sa atua, no? Our God is righteous, our God is perfect.
So, kana ang ato nga sundon, ang ato nga Ginoo. So, every wise woman buildeth her house. So, we must build our house. So, ang pag-build sa atong house, we should be wise. Wise woman man. Unsay sumpay dire, no? But the foolish plucketh it down with her hands. Pero daw ang mga buang, no? Ang mga buang-buang, mga foolish, plucketh, sila pa mismo ang mag-ibot. Sila pa mismo ang magguba sa ilahang panimalay with her hands. Mubitaw na nga sa atua manggod, no? Di ba nastadihan nato nga na ay duha ka klase nga wisdom. Usahay, ato ang mga ginabutang sa ato ang kaugalingon. Ato abang kaugalingon nga wisdom ang ato ang gigamit. Di ba? Ato nang na-study sa James. Nga dili tanan no wisdom is heavenly. So munang tarungon nato ang pag-define aning wise woman. So how can we build our house? We should be wise. We should have God's heavenly wisdom. Pangayuon na nato siya sa Ginoo. And how to do that? We must humble ourselves. Kani manggong pride. Kanang pride, muna'y makaingon nga madaot ta. Kanang pride, muna'y makaingon nga ang Holy Spirit cannot work on us. Because we are given freedom by God, no? We are free to do anything. Mubitaw na nga, makasala ta. Or pwede ta magpakasala, no? Mag-live na jud ka sa sin, nag-enjoy na jud ka, naglunang na jud ka sa sala. Bisag, naiuban nga mga Christian, nga maglunang jud sa sala, no? Nag-enjoy na sila sin, they serve sin, dili nila mabuhian ang sin, no? So, muna nga, kinahanglan nga atuan ang isurrender sa Ginoo. Kaya kung di na to na siya isurrender, wala gyud, no? Gitagaan magutag freedom of choice sa Ginoo. Muna makahimo ta, maskin pag Kristohanon ta. Pero, kumatintal ta, mabitaw na nga kinahanglan, no? Magmalig-on ta. Dili ta magpatintal. Resist the devil, and he will flee from you. Munang kinahanglan mahimo tang strong. We should ask heavenly wisdom from God. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, unsa may giingon diri, trust in the Lord with all your heart, no, with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. That is pride. Naguna-una kang, mas maayo pa ka sa Ginoo. Nagampo tuod ka, Lord, your will be done. Pero unsa ang nahitabo? Imuha ra gyapong way ang imuha nga gisunod. Wala nimo sunda ang leading sa Ginoo. Bisag kabalo ka nga sala, imuha gyapong gipadayon. Bisag kabalo ka nga sala, or correct nimo dapat ay imong anak, wala lang kay gibuhat. Ipasagdaan lang nimo. Kinahanglan manggod, maski sa ginagmay nga butang, i-monitor nato, mo bitaw ng looketh well. Hulaton nimo, nga madako pa kay ang problema? No. Kinahanglan, you should act on it. Ayaw pagpabuta bungol. Dili na siya pwede nga mahimo tang idol. Wala tay buhaton ana. No? Pangayo dayon, ampo dayon sa Ginoo, naara manggod ang Ginoo. Kita lang jud ang dili kabalo mo duol. So dapat kumuduol ta, we should surrender. Humble down sa Ginoo. Ayaw pag-think nga kaya nimo, kaya nako ni, or malimot ta sa Ginoo. Maskin pag naka-study ka din ha, doctorate, PhD sa psychology, kabalo ka sa mga behavior, kung sa-unsa, dili, kung wala kay kaalam sa Ginoo, dili na nimo mahimo. Why? Because it is only the Holy Spirit ang magkalid sa imuha. It is the power of the Holy Spirit, di na nato siya kaya, no? Kana gani mag-share ta sa pulong sa Ginoo, muna tong responsibility nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Pero dili na imuhang trabaho nga ma-convict nimo ang usa ka tawo nga mudawat sa Ginoo, no?
tagaan magutag choice sa Ginoo. So it is the power of the Holy Spirit nga makigstorya, humukon ang hunahuna og kasing-kasing sa tawo nga imong gistoryahan ug gisharean sa salvation. No? Kita pod nga mga nanay, atuan na nga responsibility nga sultian, advisean, maymayan, pahinumduman ang atua nga anak. Pero dili na nato kaya kung kita lang. No? Wala ba tayo mahimo kung wala ang Ginoo? It is all, no? Power na sa Ginoo. Muna nga ato nga hangyuon ang Holy Spirit nga mo'y maglihok, maghikap sa huna-huna o kasing-kasing sa ato nga mga anak o kung natay anak nga mga badlungon, iampo dyan na sa Ginoo, ludhan dyan na nato sa Ginoo, pangayuon nato nga mabag-o ang ilaha nga huna-huna og kasing-kasing, tagaan tag way sa Ginoo. Ay usahay kung ato alang way, o imuhan na siyang paluon. Nay mga anak, oy, masi usaon nimo palo, masi pagbitayo nimo, masi pagpatyo nimo, wala gyud. Kay gahi kaayo. Wala gyud mahimo. Mobitaw na nga sa Proverbs chapter 22 verse 6, bata pa lang, train up a child. Wala giingon diha train up a teenager. Train up an adult. Wala gyud. Train up a child. Kay pwede pa nato sila mat-train. No? Munang bata pa lang, gamay pa lang, magkaroon na ganig buot ang imuha nga anak, i-train na na. Na magani sa tungtian, storya-storyahon na magay nato, nak, pagbinutan ha. Ayaw palis di si mama ha, inig panganak, pagbinutan ka. Storyahon na magay nato, di ba? Napa sa tungtian, nga naman, nanay connection. Muna bata pa lang, nakakita ka, dili nang proud ka, ay kuyawak ay manubag ng bataan ni, smart kayo, lupig pa man ko. Ayaw pag-ingana, wala na day siya respect. No? So muna, unsaon nato pagtan-aw sa ways ato ang panimalay, unsa ang order, unsa man ang rules nga ato ang gipatupad sa ato ang balay, pangayuon na nato sa Ginoo dili sa ato ang kaugalingon nga huna-huna og kasing-kasing. Kay kung kanila atong kasing-kasing, it is deceitful, dili nagsugod ang kanang mga kadautan bes itong heart, no? Corrupt. Mubitaw nang magampo ta sa Ginoo, Lord, tanggalan na siya. Muna dapat di ta magkimkim, no? Di ta mag-hide og hatred, anger, sa panadinha, sa tuang kasing-kasing nga makakorrupt nato. Mubitaw na dapat, trust in the Lord with all thine heart. Ato na jud isalig tanan sa Ginoo, and lean not unto thine own understanding. Ayaw pagsalig nga daghan kag naatinan nga seminar, naka-doctorate ka unsa pa nagipang study nimo sa behaviors sa usa ka tawo sa atoa nga mga anak ug unsa pa wala na, no? Kay naagi na siya. It is the power of the Holy Spirit. Muna nga, let the Holy Spirit work in us. Pagpaubos. Kung magampo ta sa atong buhaton, maghulat ta sa tubag sa Ginoo because God answers at the right time. Say kita, impatient kay ta, gusto na to ura-urada, no? Usahay, di na to makita. Basta padayon og ampo, nga naman, wala manggod ta kakita. Dili na to mag-grasp ang huna-huna sa Ginoo. Di na to na kaya. Ang saragod ato ang huna-huna. Maski pag ikaw ang pinaka-bright nga tawo sa kalibutan, wala ra na i-compare sa ato ang Ginoo mo na dili ta magsalig sa atong kaugalingon nga kaalam. Kaya atong kaalam, ang wise in this world, unsa man na foolish na sa pagtan-aw sa Ginoo, no? That is foolishness. In all thy ways acknowledge him. O sa atong tanan di ay nga ways, sa atong tanan nga paagi, sa atong tanan nga lakaw, sa tanan nato nga desisyon, sa atong buhaton, i-acknowledge nato ang Ginoo, and he shall direct thy paths. Ato ang way, i-direct sa Ginoo. Muni ang tama. Sumupod na ang ato ang buhaton sa ato ang mga anak, no? I-train nato sila. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Naaman siguro time, no? Pareha na. Mabot ang pagka-teenager na ay curiosity.
makakuan mo deviate gamay, muliko gamay, pero sa may mahitabo, makaingon maka-realize siya kay tungod sa mga pulong nga ato ang gisilsil sa ilang hunahuna og kasing-kasing, maskin wala pata sa ilaha nga atubangan, maskin wala pata o pala to sila nakita o layo na, nanarbaho na, o nag-eskwela sa college, layo na sa imuha, kadtong mga pulong nga giplant, no, na asa itong hunahunag kasing-kasing mo, ito'y mo guide. Dili magod 24/7, mabantayan na to itong mga anak. Kita ra po'y bantayan, ana. Diba? O maingon ta nga, katulog na, ayaw sigig kuan diha, bilar, sa cellphone. Nya kita, mas una pa man ta makatulog. Di, kita ra di gibantayan. O paghagok na to, unsa na dayon? Nagbalik na po, nagdula na po sa cellphone. No, kita ray bantayan. So mouna nga dapat ang ilaha nga fear dili sa atua sa Ginoo labaw sa tanan. Kay kung mahadlukon ang ato mga anak sa Ginoo ug kita pod mahadlukon ta sa Ginoo, maskin pa og walay nagtan-aw sa atua kay kabalo ta nga ang mata sa Ginoo naa in every corner, maskin asa pa ta magtago. Sige pa magtago ta dito sa hell, sige pag magtago ta sa cave or sa pinakaubos nga part sa ocean or pinakataas asa pa na nga bukid kamo tago or cave, kabalo nakakita ang Ginoo sa tanan, no? Kaya atong God is all-knowing, our God is all-powerful, and our God is omnipresent. He is present everywhere. Muna dapat nga kita naatay fear sa Ginoo. Munang matarong nato ang atua nga dalan, natay tinuod nga kahadlok, no? Reverence sa atua nga Ginoo. No? Be not wise in thine own eyes. So ato isalig sa Ginoo ang pamaagi sa atua nga panimalay. Fear the Lord and depart from evil. Hawa gyud ta palayo ta nang kuan kabalo naman taon sa mga makadaot sa atua. So pilion nato kinsa ato mga ka-fellowship, pilion nato kinsa ato mga kasturya nga naman maka-influence na sa atua. Di man malikayan nga makigstorya ta, makigmingle ta sa mga colleagues nato, no, mga co-workers nato nga dili mga believers. Pero dapat kabalo ka mo stand, no? Lahi man ng isolation, lahi po ng separation. Di man punta pwede mag-isolate sa tong self, di na lang tamo, ala, dili ko mo dula na niya, dili ko mo uban og kaon, kay believer ba ako siya, dili man na siya believer. Nahimo na tang pangit, how can we share the word of God? That is isolation, no? Separation meaning, pwede gahapon ka makihalubilo sila, makigstorya sa ilaha, but you must separate yourself from sin. Kung ilang ginabuhat sala, di po ka muuban. Di ka muuban nila din nga, nagtapok sila, nag-inom-inom. Dili po na insakto. No? Kaya what's the point? Nag-uban-uban ka diha, nag-inom, niya pa ka man ay, na ako diri kay mag-share ko sa pulong sa Ginoo. Nag-share ka sa pulong sa Ginoo niya, nag-inom. Wala yung mayong mahimo ana, di ba? That is wrong. Wala nung uning mugi ko anan. Yagaan ang pulong sa Ginoo. No, muna depart from evil. Palayo sa sala, palayo sa mga tawo nga makapakos sa imuha sa pagpakasala. No? Mangayo tag advice. O, sa ako ang mga kapwa nga believer, dili sa uban nga mga tawo. Nagani tay problema, no? Sahay dili ta maka-share ba kay alangan kita nga mga mama kung sa ato ang problema. Like natay problema sa ato nga bana, no? Ana away. Alangan i-share nimo sa imong anak, di man nimo dapat i-share. Dapat gani di sila makakita nga nag-away mo, no? Kay di na makapahimong strong, di sila kasabot ana, no? Usahay mag-away mo, isumbong nimo sa imong anak. Nak, ingon ani imong papa, ingon ana, di nimo na dapat dautan. Ano man, ang bata ula na dayon pagsalig pod sa iya nga amahan, maglibog po siya unsa man ni sila, no? So munang tan-awon nato og tarong. Mangayo tag kaalam sa Ginoo. Unsa man ang dapat nato? Ang Ginoo dayon nato ang sumbungan. Natay problema kay kung isumbong nimo na sa imong silingan, wala na. Ipanabi ra ka. Makapahimo ra sa situation nga worse. Pangit kaayo. Unsa na lang ang tan-aw sa kuan?
sa imuhang silingan, sa imuhang abana, or sa inyong pamilya. Remember, we are one. Usa na ta, no? Diya sa pananaw, sa tawo, sa Ginoo, sa dihang naminyo ta, we are one. So, dapat magtinabangay ta. Katuwang ta dapat sa ato ang abana in building our house and not breaking it. Mobitaw na nga, we must be very careful. Mobitaw to nga sa Proverbs chapter 31 verse 26, ang mugawas dapat sa atong baba is wisdom. So dili pandaot, no? Dili ta magpataka. So muna nga tan-awon nato ang tanan, no? She looketh well to the ways of her household. Tan-awon nato in every aspect sa ato ang pamilya. Tan-awon nato kung unsa na ang direksyon nato, no? Towards sa ato ang relationship dinha sa Ginoo. Dapat magpaduol yun ta kanunay sa Ginoo, no? So, sa Psalms chapter 119, verse 105, it says here, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kung tanaw nato ang ato ang direksyon, asa man dapat ang direction nga tahakon sa ato ang pamilya. Dapat, no? Ahaman ta magbase sa pulong sa Ginoo. Psalms chapter 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet. Kung wala bitaw, kung brown out bitaw no magkapakapata, dili ta kabalo kung asa ta muagi. Mabangga ta, mapandul ta. Mupod na sa ato nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Kung dili gani ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo, say man mahitabo sa ato muratag naa sa darkness. Kani manggod ang mulid sa ato kani manggod ang mo-guide sa ato So dapat open communication diha sa Ginoo para natay maayo nga relationship, no? Muna nga kita motok ta sa Ginoo unsa man through prayer. Makasturya ta sa Ginoo pinaagi sa pagampo. We have direct access to God anytime, anywhere. Di na kinahanglan og load, di na kinahanglan og signal, di na kinahanglan og internet connection. God is always there. Pero mahitabo no, subo kaya pa malandungon, usahay sa atong kinabuhi, himuon nato ang Ginoo nga emergency button or push button. No? Murabag, kung na emergency sa ato ang panimalay or sa imuhang kaugalingon, ay pa ka mo press. Ay pa ka mo storya sa Ginoo. Himo ra nimong emergency ang Ginoo. Sa tanang higayon, dapat, no? Mangayo ta sa Ginoo. Pasalamat ta sa Ginoo. Makigstorya ta sa Ginoo. So, our way of communicating to God is through prayer. And, ang pagtubag sa Ginoo, how does God talk to us? Kani pinaagi sa Bible. This is the living Word of God. When we read the Bible, when we meditate the Bible, God is talking to us. So, ingon ana dapat, mauna nga, importante, mag-uban gyud na silang duha. Remember the song, read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. We don't want to be stagnant. Kita bitaw nga mga mama, ayuhon jud nato ang nutrition sa tuang anak. Ay nak, ayaw jud, sige kaon og junk food. Ayaw anang soft drinks. Tagaan nato og vitamins. Ipa-check up day nato sa doktor pag naay something wrong. Ano man, gusto nato tama ang growth sa ato ang mga anak. Di ba? Pero usahay physical growth ra kay ato ang gitan-aw. So unsa man day dapat tan-awon nato more of ang spiritual kasagaran malimtan man gud ni spiritual aspect, no? Ngano man, di man gud siya makita. Kung makuyapan unta ta kung di ta magbasa sa Bible, no? Just like in our physical bodies, kung di ta makakaon hala, low na akong sugar, bantog ra, sakit na akong ulo, nalipong nako kay wala man day ko kapamahaw, dayon alas 12 na karon, dili wala pa koy paniud to. Di mo kaon ka, mangita kag pagkaon, no? Pero usahay nga tong spiritual, di man gud nimo mabantayan. But if you are spiritually conscious, mabantayan na nimo oy. Naka-absent gani ka sa Domingo, mayon kag how ang gyud lain gyud.
There is something wrong, di ba? Muna nga kinahanglan yun para ta mo grow, no? Spiritually. Ato apong tan-awon atong spiritual aspect, dili kay puro lang kay ta physical. Usahay naka-focus kay ta sa atong family, sa ingon ana, sa physical aspect lang, no? Magtan-aw ta sa danger, akong gihatod sundo akong anak para dili jud siya maligsan, dili jud siya mabanggaan. Ato ang gi-guard kaayo-ayo. Pero wala ta kabalo, grabe kay si Satan, sisaon na to guard, maka-creep in jud na sila sa ato ang mga anak through sa close friends, through sa social media, through sa internet, no? Muna nga tan-awon nato ang ato ang battle, pagbantay sa ato ang mga anak, pagbantay sa ato ang panimalay, dili lang sa physical nga aspect, but more of the spiritual aspect. Kaysa dihang nahimo tang Kristohanon, the moment that we became believer of God, we declare a war against Satan. Muna nga everyday, nakig-battle ta, nakig-wrestle ta. Dili man nga kanang sa dugo nga battle, no? Nga sinumbagay, not physical nga battle, but we wrestle against principalities, no? Against the rulers of the darkness of this world. Muna nga magbinantayon ta, not just what can be seen in our naked eye, but tanawa sa tanan nga aspeto. Munang giingon diri sa Proverbs chapter 31 verse 27, she looketh well to the ways of her household. So tarungon nato ang tama nga pamamalakad. Di ba atong nahisgutan sa first pala nga part, first nga pag-study nato aning Proverbs chapter 31 nga kita para naitama nga orders ato ang family. Ang kuan jud, no? Ang husband jud ang head sa family, no? Muna kita nga mga wives mo submit dapat sundon nato ang tama nga order, no? Ang asawa under sa bana. So bana, asawa, and then mga anak, naa namang mga panimalay nga una ang anak, sunod ang mama, pinakaubos ang bana. Kay maybe, ang babayi ang breadwinner sa pamilya. Sumurag siya ang boss, siya ang masunod. Dayon ang mama pag yun, spoiled man iyang anak, ihatag ang tanan, kay palaangga kaayo, love kaayo, dili gusto paluon, kay dili pasakitan, maski unsa na ang gibuhat sa anak, bisan unsa nga gipangayo ihatag, so unsa man. Mas labaw pa jud ang anak kaysa mama, nabaliktad na hinuon. Ang anak na ang naghimo og kuan, nag-drive sa unsa ni, sa family. No? Siya na noon ang nag-direct sa direction. Ani bitang mag-drive, no? Unsa may mahimo nimo if you're just a passenger? Wala. Diha ra jud ka, naglingkod ka. Kung asa ka dadun sa driver, di ba? Wala kay mabuhat, wala kay control. Ang imuha nga life nakasalalay din mabangga ba mo, maunsa, di ba? Wala. You don't have control. Ang control naa sa driver. Muna nga dapat ang ato ang padrivon sa ato ang panimalay ang Ginoo, no? Ang Holy Spirit muna ang gihatag sa Ginoo sa atoa, nagdwell sa atoa, muna mo guide sa atoa. So dapat pangayoon nato sa kanunay, Lord, muna ang ako ang decision, muna ang akong himuon, tama ba ni? Paghulat sa tubag sa Ginoo, don't be hasty. Dili kay ikaw dayon ang muhimo sa action. Take time. Tagaayog time ang Ginoo. Muna siya nga, naghulat ka. You wait patiently. We pray and wait patiently. Ang Ginoo manggod ang mohatag intervention. Ang Ginoo jud ang mag-lead. Kana, kung wala ka nag-una-una. No? So, dili ita mag-una-una. Nga hasty ka ita, nag-ampo ta nga. Ay, Lord, mo resign ako na akong trabaho. Kay kapoy ko, di na ko ganahan. Ana lang ba? Nag-ampo ka sa Ginoo, Lord, mag-resign na ko ha. Tama ba ito nga pag-ampo niya? Yung pass na day ka o resignation paper? O pagani ka naghulat sa tubag sa Ginoo? No? Mauna nga, dili ba based on our emotion? No? Kinahanglan pangayoon nato
ang kaalam sa Ginoo before we make decisions. We don't do decisions of our own. Maghulat ta sa leading of the Holy Spirit. So, saon man na siya pagkuan sa leading sa Holy Spirit, na makakuha ta sa leading of the Holy Spirit, pray, 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 read the Bible. Tagaan ka sa Ginoo ug kaalam. And everything, when you pray, when you read the Bible, mahimong clear sa imong mind. Hala ka, gipakita jud sa Ginoo sa ako Ingon ani di dapat ang ako ang buhaton. You will be amazed. Muna nga, read your Bible, Jude. Pray every day because God talks to us through His Word. Muna nga, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Iwagan na sa Ginoo. So, kanideng Bible, muuni ang lamp, muuni ang iwag, aron makakita ta sa tama nga dalan. Okay, kung ngit-ngit kayo, di ba na to makita ang dalan, no? So, kanijod, the Word of God, muni ang light, muni ang atua nga basihan. So, kung kanidi ay ang Word of God ang basihan, kung sa giingon sa Joshua chapter 1 verse 8, we should meditate the Word of God day and night. Every day, not just every day, day and night. Muna nga, tagaan nato og time ang pag-study sa pulong sa Ginoo. No, kay sa mas dako pa atong time, sige scroll sa Facebook, sige dula, sige Netflix, wala na tay time sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo. So dapat gani, di ba, ang Ginoo nga ato ang priority, no? Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Appeal righteousness, ha? Kay uban, seek ye first, ning simba naman ko, pagkahuman ana, pag uli, okay na dayon, bahalag ahan ako mo adto, bahalag magpakasala na ko. Dili, appeal ang, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. You see? Kita pagakulangon sa Ginoo, oy. Unahon lang jud nato ang Ginoo, and God will lead us. God will lead us sa tama nga work. God will lead us sa tama nato nga decision, tama nato nga direction, unsa day ang dapat nato buhaton, unsa day ang dapat nga negosyo para sa atoa, para mulambo. O dili ka magsundog-sundog lang ka, kapi-kapi ka sa uban. Hindi ta pwede mangupya, lahi-lahi ta, no? Lahi-lahi jud sa ato ang kinabuhi. Kung sa una, muskwila ka, makapasar ka kay mangupya, pwede, no? Pwede pa mahitabo. Pero kaning magkinabuhi na ta, walay kopya, walay guide. Unsa man akong trabaho dapat, no? Unsa man akong negosyo dapat nga himuon. Muna kinahanglan nato ang guidance sa Ginoo. O kinsa man ang akong angay minyuan, kinsa man ang dapat nako panguyaban. Muna itudlo nato sa ato ang mga anak, iampo. Prayer, Jud. Pray, pray, pray. Read, read, read. Mugin na ang panlaban nato, no? Para makakuha ta og guidance sa Ginoo. Muna nga kinahanglan mag-study ta sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy. Kaya na lang isa ka Bible. We'll use the other Bible. So naa din no 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa gingon diri, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So sa ato pa, sige ta mag-study, no? Para sa Joshua chapter 1 verse 8. I-meditate nato ang pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ato aning tun-an. Unsa man pud ang atong itubag sa ato ang mga anak? Unsa man ang advice nga atong ihatag sa atong mga anak kung wala ta nag-study sa pulong sa Ginoo? Mangupya lang ta sa advice sa uban. Ay nak, nahimo ba atong silingan ba? Or katong si kani, si kadto, nahimo nag-asenso? Nga naman, kay, nagkuan siya, nag-abroad, nag-ingon ana, o mangupya ra pud ta. O kani, ani ilahang business. O katong kuan, sugba-sugba siya, magsugba-sugba pud ta. Dili ta pwede magkupya, no? Sa advice atong hatag sa atong mga anak.
Ay nak, nakuan to siya, nahimo siyang kuan, kanang niasinso to siya, kay naminyo og foreigner, minyo po og foreigner. Dili ta mangopya, no? Lahi-lahi ang purpose sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. So, muna nga mo study, no? Mag-ampo ta. Para napod tay ikatubag, natay ihatag advice sa ato nga mga anak para magkaroon ta og wisdom, no? Saon nato ang ato nga panimalay nga matarong. So mag-study ta sa pulong sa Ginoo aron rightly dividing the word of truth. Dili kay pataka ra tag unsay pasabot. Usahay magamit nato ang Bible sa mali, no? Kay mali ang ato nga pagsabot. Ngano man, wala man ta nag-study. Mali ang atong interpretation, ang atong pagsabot dinha sa pulong sa Ginoo. Kay kaning uban bitaw gamiton nila. Si Jesus gani katong sa wedding of Cana, gikuan man lagi kanang ang katong water gi-change sa Ginoo into wine. So pwede da itong inom og wine. 'Di ba? So mali nga interpretation nga noon, wala sila nag-study og tarong sa pulong sa Ginoo. In fact, himuon pa nila nga para excuse, no? Excuse sa ilaha nga mga kuan. Mali nga binuhatan, mura bang i-justify nila, no? So, muna ang kinahanglan, mag-study ta sa pulong sa Ginoo para naatay guidance dinha sa Ginoo. So, sa Proverbs chapter 14 verse 1, sa to, ang wise man iyahang a wise woman buildeth her house. So, dili ta ganahan mahimong foolish. We want to be wise. So, we must equip ourselves with the wisdom of God. Study the Word of God. Meditate it day and night. Read and pray. No? Para naatay guidance sa Ginoo. Oh, almost 11 o'clock na day, no? Pero late po ta naka-start. So, let me continue. We have 15 minutes ato ning padayunon. No? Kay lami kaayo nga atuan ni siyang hisgutan nga kita daay nga mga nanay dako datong responsibility in looking well to the ways of our household. So let us open our Bibles in 1 Timothy chapter 5 verse 8. No, 1 Timothy chapter 5 verse 8, it says here, "But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel." So kita di ay nga mga nanay, kinahanglan daw sa mo provide ta sa atuang panimalay, no? Provide not for his own and especially for those of his own house. And hath denied the faith. So atuan ang responsibility nga i-provide nato sa atong mga anak, no? Kita nga mga ginikanan, kita pud nga asawa, partner sa ato nga bana, mag-provide. Unsa ra man ang atong i-provide? Usahay atong i-provide kay material things ra. We provide them with material things. Kasagaraan sa mga dato nga mga kuano, nga mga pamilya, and then busy kay sila sa ilang negosyo. So unsay mahitabo? Gilagaan man ako na akong anak. Gipadala na ko siya sa pinakamahal nga mga university, colleges. I have provided him. Gitagaan pa na ako na siya og sakyanan. Naapa na siya yaya, naapa na siya driver, nga tigsundo hatod, tanan akong gihatag. Pero unsa man, material things ramang good na. Nalimot ta sa spiritual aspect nga dako kaayo. Nga dapat itudlo nato sa atong mga anak, provide nato sa ilaha ang pulong sa Ginoo, ang kalanon, ang kinahanglan sa atoa nga espiritu. Because we often neglect the spiritual aspect. Gineglect na tong spiritual aspect. No? So, dapat di na nato kalimtan. In fact, priority gani, di ba? Sa totong giingon ganina, sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things." So, tudluan nato ang ato ang mga anak, "and all these things shall be added unto you."
tudluan nato itong mga anak nga ang priority ang Ginoo. And dapat makita na sa atong mga anak nga sa atua pong kaugalingon atong gi-prioritize ang Ginoo. So muna pag madomingo, dili ta moingon nga dito na lang ta sa kuan no, sa dagat ta. Pwede ra man gyapon ta magsimba dito sa dagat. Do you think tama na? Dili jud siya tama, no? Madto lang ta didto, magbasa ta sa pulong sa Ginoo, manganta ta, simba naman pud na. Dili, no? Nakakita, nakabasa ang Ginoo sa tong hunahuna og kasing-kasing. Kung priority, ba jud nato ang Ginoo. And niingon pud ang Ginoo, not forsaking the assembling of ourselves. Kinahanglan makig-fellowship pud ta sa tong mga fellow believers. O kay usahay day atong ka-fellowship di na maayo. Kauban pag yun nato og kuan adto sa beach ang ato ang kuan mga amigo pag yun nya sa man to kabalo na ka ng uban nga mga unbeliever ang kalipay ra nila kanang inom-inom dili pwede mawalang inom kung nasa celebration happy man sila inom naguol man sila inom pod para mawala daw ilang kaguol or sa parang problema para mawala dili ra ba jud mawala ang problema ng inom no it will not solve the problem. Ambot lang, wala ang kasulay na hubog, no? Pero, ingon sila, pagkaugma, sakit, kaayo ang ulo. Dili, dyan ka mahimong effective. Wala kay mahimo. Nakakay kuan, hangover. Muna nga, kinahanglan, no? I-provide na to ang paninahanglan sa ato ang mga anak, sa ato ang panimalay. So, not just material things, but more on priority ang spiritual things. Ha? Kinahanglan nga atong tan-awon no ang atong espiritu kasagaraan man gud na neglect. So dapat makita pud na sa atong mga anak nga kita mismo nag-lead, kita mismo na himong maayo nga example gitan-aw ta nila nga kita mismo atong gi-prioritize ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. And magkaroon ta og tama nga direction. Ngano man atong focus naa sa Ginoo. Dili ta mag-focus sa mga problema. Kaya sa itong giingon, when we look at something, muna itong gitanaw, wala na ta nakakita sa mga uban. No? O, tanaw kaning flower. Nakakita ba kung saan nasa kong likod? Kung saan nasa kong kilid? Wala. Not unless mulingi ko. Umutanaw ko ato nga direction. So muna nga dapat, ahaman ta mo tutok. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tutok pa sa Ginoo. No? Kaya nga naman, sa Ginoo na ang answer sa atong mga problema. Ayaw tutok sa problema. Mututok gani ka sa problema. Unsa ang mahitabo? Wala na. Mo-focus na sa problema. Unsa naman ka? Ma-depress, ma-discourage, magkaroon na dayon kag kalagot, gusto na din ka mo blame sa others. Munang naingunan niya atong pamilya kay tungod nimo, imuha ning desisyon nga mobalhin ta diri, imuha ning desisyon nga kani nga trabaho, imuha ning desisyon nga bla 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 bla. Di na mahurot. Puro na lang ingon ana. O kung muna permi mong ingnon sa imong bana, unsa pud imong bana? Mulayo na lang. Mangitag asa makakitag kalinaw, kay wa na ang inyong balay gubot na. Ay sige ra ka bla 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 bla. Imong pormi gistorya, problema. No? Kung di ta magtutok sa problema, tutok ta sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Malipayon ta pag mata pa lang daan nato, ay kadako nga panalangin. No? Pag mata pa lang nimo, Lord, salamat kay imuha kong gipamata. Kay kada mong pagkatulog, atuan na nga decision, no? Unsa kung nasa matulog, 9 ko, 10, ana. Pero ang pagmata, dili na ato ang decision, no? Nana sa Ginoo nga mga kamot, kung makamata, pabata. Mubitaw na mag-alarm ta. Kay kung wala na atong body clock, dili makamata. Kadaghan kayog nakatulog, nga wala na nakamata. That is already a blessing. So pagmata nimo, pasalamat din sa Ginoo. Pagmata pagyud nimo, makita nimo imong gwapo kayo nga bana. O diba? So may kag, wow, thank you Lord, tapad na ako akong bana. Daghang uban ilang bana nasa layo or naasa sumakabilang bahay. No? Kana daghan kayog angay nimo nga pasalamatan sa Ginoo. Be thankful, be grateful. Focus sa blessing sa Ginoo, ayaw pag-focus sa kuan, problema. And magsikag yaw-yaw, suko na ba ang Ginoo? Unay ganahan kayo sa yawa.
tutok ka sa problema, sige kag yaw-yaw, sige kag murmur, wa na lang kay sige sultion. Nya unsa man pag uli sa imong bana, unsa man nakakuha na ka, nakasecure na ka tong para sa atong utang, nganong wala pa man, pahimuit ginagpaagi, ugma na ba yang deadline, bla bla bla. O wa na. Mahawa na lang, walk out na lang ang bana kay gikapoy na siya. Instead, kneel. Bend your knees. Ampo sa Ginoo, ihatag ra jud na sa Ginoo. Unang focus ta di sa Ginoo. How to glorify God in our lives. Ug ang tanan, ihatag sa Ginoo. Psalm chapter 37 verse 4. Delight thyself in the Lord, no? And He shall give thee the desires of thine heart. Hatag na sa Ginoo. Kana kung tama pod ang motibo, no? Kaya basin di atong motibo nga, Lord, kani nga trabaho kayo sa di mong gusto. Lahi na imong motibo. Lord, ihatag ni sa ako pero motibo di ay para makapanghinambog ka, para makaingana ka dili. So dapat atong focus is how to glorify God. Ug ang tanan abi nimo ang mga blessing, di ka kabantay. Muabot na lang sa imuha. Maski hindi nimo ginapangayo, muabot sa imuha. Grabe kaayo nga mga panalangin. Focus on glorifying God. Makita po na sa imuha nga mga anak, masipagay dita mo sigyaw-yaw sa tong anak, ipakita lang nato. Action speaks louder than words. Ipakita nga seryoso kasi ang pagpangalagad sa Ginoo. Serious ka about making God your priority and you're serious about glorifying God. Nga dili jud nako i-absent ang Domingo. Nga dili ko magpalya nga magampo ug mag-meditate sa pulong sa Ginoo. So meditate is different lang jud na just reading, lahi nang reading lang. Meditate ato jud na siyang gikinabuhi, ato jud gihinuklogan, ato jud gi-exercise sa atong everyday nga pagkinabuhi. Ato jung gigamit ang pulong sa Ginoo. Dili kay taman lang basa, taman lang storya para mahimo tang complacent or para lang nga kuan. Amo man yang giingon, okay, so complied mana na comply na ko. Hindi lang compliance, dili lang complacency, no? Nga nahimo lang kang compliant. But unsa man naa kay gugma. You love God, you love His commandment, di ba? Muna siya. When you love God, when you trust God with all your heart. So, muna nga mga mama, no, mga mommies, mga mamshis, kita nga mga nanay, tan-awon nato, no, looketh well to the ways of our household. Sa next na jud nato ni ipadayon ang next nga phrase, no? And eateth not the bread of idleness. Nindot po kaayo ni nga topic nga ato ang paggasturyahan. So, excited ko for next Saturday nga ato ning hisgutan, nga importante kayo ning sumpay pud mi siya, no? Ani nga verse. Mga kuani. Ato aning i-link unya. Unsa ang connection ani nga, she looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. So, thank you kayo sa Ginoo sa mga pulong nga ato nga nahisgutan karon and ato ang i-recognize ang ato nga mga viewers, no? Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpadayon sa ato nga programa. And don't forget to share and like, no, sa ato nga video. Dili man ang ato ang hunahunani is monetary nga ang uban mag-vlog sila, magkuan para makakuha og kwarta, but ang atua is to glorify God. Ang priority as ang Ginoo nga atua ma-share nato ang pulong sa Ginoo and matabangan nato to empower each women nga kita makapahimo sa ato nga family nga lig-on, and a strong family will make a strong church. So lig-unon nato, no? Magnilig-unay ta dinha sa pagpangalagad sa Ginoo kay grabe na jud kaayo karon, no? Daghan na kaayo nga masubo ta nga maskin ato ang mga uban nga mga kaubanan ning hawa na sa pagpangalagad sa Ginoo, nabugnaw na derail sila. Subunan kita, magnilig-unay ta. So, please like and share ang ato nga video para makaabot pud ni sa uban and it can help them. Kay kani dili ni ako ang pulong ha. Dili ni nga para musikat ta, but ang atua is
ma-spread ang pulong sa Ginoo, no, makaabot sa tagsa kanato nga panimalay. So dinha sa Matina, thank you kaayo Ate Ruth sa pagsubaybay no sa ato nga programa. Sa Balyangaw usab kang Ate Merly no, Suganob, and sa diya po sa Balyangaw, sa akong mama, si Gloria Villanueva, sa ako nga sister-in-law pod no, nga si Chatty, and sa tanan nga mga women dinha sa ILBC, sa Independent Liberty Baptist Church sa Balyangaw. Salamat kaayo no sa pagpadayon sa pagpaminaw sa ato ang Bible study og sa ako ang mga kuan po dinhi kaubanan nako nga mga pastor's wife no kang Ma'am Lineth pod Makalisang og sa uban pa dinha kang kuan pod no Sister Hazel pod Bacaro no. Salamat sa makanunayon nga pagpaminaw atong i-share isabuag ang pulong sa Ginoo so magdinasigay og magnilig-unay ta sa matag usa. Dinhi pod sa Iwa kay Irie Chris no na Villa Crucis. So mapasalamaton kay ko, happy kayo ko nga kagahapon ni ani sila kauban sa iyang papa no si Brother Christopher ilahang gidala ang tomorrow ipakita nato sa church no. I'm so excited. Gwapo kayo ang work of art nga ilahang gihimo and it is for our projects ato ang church building and church lot. So, salamat kayo sa inyong paghago niini. God will richly bless you. Kung kita, ang ato ang focus is, nalipay kay ko naminaw sa ilahang mga testimony, no? Nga sa paghimo niini nga alkansya, no, nakapurma nga pariha sa church and giartihan jud pod nila, may mga artistic ni mga tawha. Nagka-share mi no, nag-share sila kung unsa ay ilang testimony, nag-share sila kung unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi sa pag-provide and sa paghimo niini gihatag sa Ginoo walay kwarta nga nagamit, grabe mo provide ang Ginoo with nindot pa jud nga mga materials. So tomorrow makita na ninyo sa church and isulti po ni Pastor John or ni Brother Christopher kung giunsa pag-provide sa Ginoo ang panginahanglan niini. God is so amazing. Kang Jill pod Sembrano, thank you no for watching. So, nindot pod kaayo ni para sa ato ang mga young ladies nga makabalo sila unsa day dapat og role nato nga mga women. Ay kung kani sila mahimo nang mga ginikanan no, mga young people, magamit pod kaayo ninyo ni nga guide aron kabalo mo nga paghimo sa inyo nga family. Unsaon di ay para makahimo ta og strong Christian family, no? Kang kuan pod Sister Camelinda, no? Si Gaga, Gabika, kay Loida pod no, Estrella, o kang Tata pod Caballes. So, kaning mga Villado sisters. So, salamat kayo sa kanunayon nga pag-support sa ato nga simbahan. Kay Sister Janet pod Villa Crucis, siya pod ning sa ato ang every Monday, no? Ato ang suportaan. Di man nato mapakita ni, pwede man na nato ma-review, no? Makita na nato sa Facebook o gina-upload pod ni Pastor John sa ato pod nga YouTube nga channel, no? Sa Independent Liberty Baptist Church. Nindot kaayo ni nga kun-an sa mga bata. So, ato ang kuanon ni, no? Suportaan nato ang Bible story. Abi ninyo kay kita pod, no? Maskin pag di lang ni Jude para sa mga bata. Kita nga mga nanay, kita pod ang number 1 dapat nga mag-study niini. Kaya napod tay ikatubag sa ato ang mga anak, no? Matudlo pod nato sa ato ang mga anak. Very interesting, very detailed ang information, no? Nindot kayo ni kay kabalo mo. Dili ilang tapatakaw bisan unsa nga Bible story nga makita nato sa YouTube o sa mga unsa pa na diha sa internet. Ang uban gipang twist. Grabe na kayang pag-twist. So kani gistudihan jud ni Sister Janet no sa Bible, jud niya gina-quote ang ato ang mga kaning kuan mga Bible stories. So ato aning i-share nato o atong ipakita sa atong mga anak ma Saturday o muna ato ipakita kanang walay klase atong mga anak o ipa-review ni balik nindot kayo gwapo kay ang mga pictures, gwapo kay ang pagka-detail o grabe ka informative, no? Kang Sister Revi Florida, thank you for watching, no? Sa tibuok din nga Florida o sa Castro nga family dinha pod sa Toril, sa kay Ma'am Blessy pod no, Adukal. Salamat kayo ninyo.
And then, kay Ma'am Minda o kang Brad Joel, salamat po kayo sa pagpaminaw sa ato ang programa. Ug sa tanan no, nga dili na ako ma-mention tagsa-tagsa sa tanan nga members diri sa Independent Liberty Baptist Church, especially sa ako ang mga kaubanan, my dear women, my dear sisters in Christ, salamat kayo. And magtinabangay ta, mag-inampuay ta, kay we know, tagsa-tagsa nato, kinahanglan og pag-ampo sa matag usa. We will encourage each other. We will empower each other. So magtinabangay ta nga mag-study sa pulong sa Ginoo. Thank you so much and ayaw kalimot ha. So prioritize nato ang Ginoo no kay she looketh well to the ways of her household. So ugma dapat excited ta nga moadto sa simbahan. Andamo nato ato mga sanina karon para dili ta malate no sa simbahan. Ato na i-practice atong dad-on ang ato ang mga anak, kinahanglan kita ang mag-lead, makita sa ato ang mga anak, no? Nga priority, jud nato ang Ginoo. So don't be late for church tomorrow. See you, and then don't forget po sa ato ang mga programa in the afternoon na atay gospel hymn. Nindot kayo ang kanta sa mga young people who dili man perfect ang ilahang nga voice, but kani ilahang nga gi-offer sa Ginoo. So pasalamat ta nga kaning mga bataa ato ang tabangan no. Mo suportaan nato ato ang paadtuon ang atong mga young people, ato silang dasigon. Kay kung naman sila dapat ka fellowship kaning ilahang mga kapwa Kristohano no, mga believers, kaning kauban sa simbahan. So ayaw ninyo i-prevent inyong mga anak no, i-priority nato nga maka-attend sila niini. And then yang hapon pod sa paglimpyo no sa church, patabanga inyong mga anak no. I-involve sila mo sa wali pa ni Sir Sam atong last Sunday no, i-involve nato tong anak dinha sa activity sa simbahan no, kay para ta mo grow spiritually, para ang kauban sa atong mga anak mga kapwa Kristohanon. So hapon 3 p.m. no, ari diri sa simbahan para maka-practice para sa choir and also makatabang makahatag sa inyong serbisyo dinha sa Ginoo. Kay ang pananalangin sa Ginoo na agyud sa ato ang Ginoo nakakita sa atong huna-huna og kasing-kasing ato agyud siyang priority. So also after that naapod ang kang Brother Real 40 no prophetic hour right after sa atong gospel hymn session. So mo ni atong mga online and adlaw-adlaw we have our daily devotional no nga gipanguluhan ni Brother Christopher. Salamat kayo ni Ana no nga iyahang serbisyo diya sa Ginoo. Iya jud ning priority. In fact naa gani ang mga trabaho nga iyahang gina-decline kay ngano man priority niya ang paghatag sa pulong sa Ginoo no. He sees to it nga iyaha jung ginauna ang pulong sa Ginoo. And every Wednesday also for our midweek prayer meeting, so naapod ang mga bakalan mo brothers, si Manong Solomon o si Sir Sam. So tong padayonon nato no, pagsuporta sa ato ang mga buluhaton ay magtinabangay ta sa pag-glorify sa ato ang Ginoo. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for the message that you have given us, nga kami nga mga ginikanan, kami nga mga inahan, Lord, we have a very big role sa amo ang family. Nga kinahanglan di ay, Lord, amo ang pagtanawon, amo ang i-closely monitor ang tanan ways, ang tanan pamaagi sa amo ang panimalay. And magbinantayon mi, O God, na kinahanglan, Lord, amo ang ligunon, amo ang family, equip na mo ang mong selves, na mahimo kaming strong Ginoo pinaagi sa pag-meditate sa imuhang pulong o sa pag-ampo diha kanimo ang pagpangayo sa imuhang langit no nakaalam, Lord, para mag-guide na mugtarong ang amo ang panimalay. Lord, equip us, bless the words that we have heard, nga hinaut ta, Lord, this will grow in our hearts and in our minds, O Lord. I'm praying, Lord, nga ikaw ang mag-uban ka namo sa kanunay, bani kami, Lord, sa mga activities namo for the rest of the day. And I'm praying, O God, nga i-prepare kami, Lord, para sa panimbahon ugma Ginoo. Lord, help us to always glorify you, O God, and we will make you as our priority. Lord, always fill us with your Holy Spirit. Guide us, O Lord, through your word and through the Holy Spirit, O God.
We thank you, dear God, for this program that we have continued in doing this. Help us, O God, and praying, Lord, that you will give us always knowledge and wisdom, O Lord. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. God bless.